Hindi mapakali si Estrella sa loob ng simbahan. Gusto niyang sumunod sa ospital para sundan si Cindy pero pinigilan siya ni Larry. Hindi pa safe na pagala-gala sila habang hindi pa siguradong clear ang lugar. Hindi magkamayaw sa pag-iyak si Estrella habang nakayakap sa asawa. Nakaupo lang sila sa tabi. May mga bodyguard na nakabantay sa likod nila. Ang ibang mga bisita naman ay nagkukumpulan at nag-uusap tungkol sa nangyari kani-kanina lang. Sa isang kumpulan ay naroon si Kevin. Hawak-hawak nitong anak na si Sunshine. Samantalang si Juliana naman ay hawak si Thunder. Halos ayaw bitawan ng dalawa ang kanilang mga anak. Naroon din si Chato at Milicio. Hindi rin tumitigil sa kakaiyak si Chato at si Angela naman ay nanginginig sa takot sa tabi. Pinuntahan to ni Jesusa nang umupo rin sa tabi nito. "Hey Angela, okay ka lang?" tanong ni Jesusa. Hindi. Natatakot kasi ako sa mga ganitong kaguluhan. Nagka-phobia ata ako dahil sa nangyari sa pamilya namin noon. Naluluhang kwento nito. Hinawakan ni Jesus ang kamay ni Angela at pinisilyon. "Relax, everything's under control. Madaming mga pulis at bodyguards na nakapalibot sa atin. Walang mangyayari sa ating masama. Thanks si Susa. Sumama kasi si Almaro sa ospital kay Patrick kaya wala akong kasama dito. Andito lang kami, huwag kang matakot." Sambit ni Jesusa habang patuloy nitong hinahawakan ng kamay ng dalaga. Maya-maya pa ay lumapit na din sina Ismael at Mark sa kanila. Hindi naman kaila sa kanila ang nangyari kay Angela noon kaya alam nilang ang takot nitong maramdaman. Si Jack naman at ang ina nito ay nasa isang sulok din. Walang tigil din sa pag-iyak ang baby nila kaya hindi ito maiwan ni Jack. Kanya-kanyang protekta sila sa isa't isa. Habang naghihintay ay may pumasok na pulis at lumapit kay Kevin. "Sir, kamusta pong investigasyon? May mga kasama ba si Monica dito sa paligid?" "Wala po sir, mag-isa lang po siya. Kaya clear na po ang paligid, ligtas na pong lahat." Nakahinga naman ng maluwag ang mga bisitang naroroon sa narinig mula sa mga pulis. Isa-isang nagpaalam ang mga ito at umuwi na. Natakot din ang mga to sa kanilang mga buhay. Isang trauma yon para sa kanilang lahat. "Larry, kamusta na kayong anak natin?" "Huwag ka na mag-alala, Estrella. Kasama niya naman ang asawa niya doon sa ospital. Hindi siya pababayaan ni Lennon." Pero hindi pa din ako matahimik. Si Cindy ang punterya ni Monica na patayin. Kung hindi dahil kay Patrick at baka napatay ng anak natin ngayon. Kaya malaking pasasalamat natin kay Patrick, Estrella. Utang natin ang buhay ni Cindy sa kanya. Ipagpanalangin natin na magiging okay siya nang makabawi man lang tayo sa pagligtas niya sa anak natin. Ang mabuti pa ay magsipagbalik na muna tayo sa hotel para makapagpahinga. Sambit ni Kevin sa pamilya nila. May kanya-kanya silang bodyguard na nakabuntot habang palabas ng simbahan. Kahit pa sinabi ng mga pulis na safe ng lugar ay ayaw pa din nilang magbaka sakali. Sina Jesus at Angela ay tumayo na din. "Ihahatid na namin kayo sa hotel." Sambit ni Ismael, tumango lang ang dalawang babae at sumunod na kay Ismael at Mark na naglakad papuntang parking kung saan naroon ang kanilang mga sasakyan. Si Kevin ay pinasamahan ng kanyang mag-ina at pinahatid na din sa hotel. Susunod siya sa ospital para i-check ang kalagayan ni Patrick at Cindy doon. Tahimik ang lahat habang nagbibiyahe papunta ng hotel. Parang hindi pa din sila makapaniwala sa nangyari. Nasaksak si Patrick at namatay naman si Monica. At sa araw pa mismo ng kasal ni Cindy at Lennon. Ang dapat na masayang selebrasyon ay naging malungkot. Ang mga ibang bisita ay dumiretso na sa convention hall kung saan gaganapin sana ang resepsyon ng kasal. Kanya-kanyang kain na lang ang mga bisita doon pero wala nang gaganapin na program at party. Nasa ospital ang bride at groom at critical pang buhay ni Patrick. Alangan namang mag-party pa sila. Pagkatapos kumain ng mga bisita ay kanya-kanya na din sila ng uwi. Nagpaalam na mga to sa kanila. Nasa kwarto na silang mag-asawa. Nakaupo si Larry sa kama habang si Estrella naman ay palakad-lakad ng paroon at parito. Nalungkot man si Estrella na sayang ang preparasyon niya sa kasal nila Cindy at Lennon pero mas nalungkot siya dahil sa kalagayan ng anak at ni Patrick. Gusto niyang sumunod sa ospital pero pinigilan siya ni Larry. Hindi daw siya makakatulong dahil iyak lang siya doon. "Larry, tawagan mo si Lennon. Itanong mo kung kamusta na si Cindy at Patrick." "Hayaan mo na muna sila, Estrella. Tatawag lang ang mga yon. Huwag muna natin silang guluhin." Pumunta na din naman si Kevin doon para tumulong. Maya-maya pa ay may kumatok sa kanilang kwarto. Tumayo si Larry at pinagbuksan ang pinto. Si Chato at Milicio yon.
Niluwagan niya ang pagbukas ng pinto para makapasok ang mag-asawa. Balae! Sambit ni Estrella na sinalubong ng yakap si Chato. Bakit nangyayari to sa pamilya natin? Hindi natin hawak ang utak ng mga tao balae. Katulad na lang ng utak ni Monica. Hindi natin akalain na kaya niyang gawin yun. Umiiyak din na sambit ni Chato. Mugto din ang mga mata nito kaya malamang ay kanina pa din to iyak ng iyak katulad ni Estrella. Tumawag sa akin si Senator Ledesma. Humingi siya ng pasensya sa nagawa ng pamangkin niya. Hindi nila alam na umuwi ito galing Amerika. Ang alam nila hindi na ito babalik dahil tinakot na nila si Monica na ipapakulong sakaling bumalik ng Pilipinas. Mahabang paliwanag ni Milicio. Nakikiramay man tayo sa pagkamatay ni Monica pero pinili niyang buhay na ganun. Wala na tayong magagawa doon. Magpasalamat na lang tayo dahil hindi siya nagtagumpay sa plano niyang patayin si Cindy. Pero si Patrick naman ang napahamak. Sabat naman ni Larry. Kaya naawa ko kay Patrick Balae. Para kung anak ang batang yun. Napamahal na sa akin yun. Sa puso daw ang tama niya kaya kritikal ang buhay ni Pat. Sana naman makaligtas siya sa bingit ng kamatayan. Nagpupunas ng luhang sambit ni Estrella. Mabait na kaibigan si Patrick Balae. Naikwento ni Leno na si Patrick at Almaro din ang nag-alaga sa kanya habang na-ospital siya. Hangad nating lahat ang kaligtasan ni Patrick. Wika naman ni Milicio habang inakbayan na umiiyak pa din na asawang si Chato. Biglang tumayo si Estrella sa pagkakaupo. Larry, pupunta ako sa ospital. Huwag ka na munang makigulo doon. Hindi ka makakatulong doon. Hindi ako pwedeng umupo lang dito at maghintay. Kailangan ko malaman ang kalagayan ng anak ko. Hay, sige, samahan na kita at baka mapaano ka pa doon. Balae, susunod na muna kami sa ospital. Kayo nang bahala sa mga naiwang bisita dito sa hotel. Wika ni Larry sa mag-asawang Milicio at Chato. Sa ospital, natatarantang nakatingin si Almaro sa mga nurse habang nilalapatan ng first aid si Patrick. Nilagyan ng mga to ng bendang sugat para maiwasan ang lalong paglabas ng maraming dugo ng kaibigan. Pilit na ginigising ng mga nurse si Patrick. Mas mainam daw na conscious ito pero nawalan to ng malay. Sir, gumising ka. Huwag ka pumatulog. Wika ng nurse kay Patrick. Nakatingin lang si Patrick sa kanya. Pero hindi to nagsasalita pero maya-maya ay pinikit nitong mga mata. Pat, please. Gumising ka. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Walang mangyayaring masama sa'yo. Gumising ka, Pat. Umiiyak na sambit niya sa kaibigan. Nakahiga ito sa hospital bed habang tinutulak papunta sa loob ng emergency room. Tumulong siya sa pagtutulak sa bed ni Patrick. Sana lang walang mangyaring malubha sa kaibigan niya. Sobrang bata pa nito para mamatay. Naiiyak siya sa mga naiisip. Naawa siya sa kaibigan. Sir, dito lang po kayo sa labas. Hindi po kayo pwedeng pumasok sa loob. Sambit ng nurse sa kanya nang makarating na sila sa emergency room. Sinara ng mga ito ang pinto. Naiwan siya sa labas. Pabalik-balik ng lakad siya sa labas ng emergency room. Punong-puno ng dugo ang damit niya. Dugo yun ni Patrick. Inalala niya kanina ang mga nangyari habang dinala niya si Patrick sa ospital. Takot na takot siya habang nasa ambulansya sila. Maraming dugo na nawala kay Patrick. Sa dibdib kasi ang tama nito, kaya alam niyang delikadong kaibigan. Siya lang ang sumunod sa ospital. Naiwan si Angela sa simbahan. Madami namang mga pulis doon, kaya alam niyang safe ang nobya at maintindihan siya nito. Higit na kailangan siya ng kaibigang si Patrick ngayon. Napaka-selfless ni Patrick sa kanilang lahat ng magkakaibigan. Si Cindy dapat ang target ng suspect pero hinarang ni Patrick ang katawan para ma-save si Cindy. Napag-alaman niyang si Monica palang taong nagsaksak sa simbahan. Napakalaki talaga ng galit nito kay Cindy at Lennon para magawang bagay na yun. Pero sa kabilang banda ay naawa din siya sa babae dahil namatay din ito dahil sa pagkabaril ng pulis dito kanina. Maya-maya pa'y nakita niyang lumabas ng doktor na nag-asikaso kay Patrick. Dali-dali niya nilapitan ito. Dok, kamusta pong lagay ng kaibigan ko? Nag-aalalang tanong niya. Kaano-ano ka na pasyente? Tanong ng doktor sa kanya. Malamang ay inaalam muna nito bago ito magbigay ng impormasyon sa kanya. Kaibigan po ako ng pasyente, Dok. Ako pong nagdala sa kanya dito. Tumango lang ang doktor sa sagot niya. Masama pong tama ng pasyente. Sa bandang pusong saksak sa kanya. Bahagyang tinamaan ng puso niya. Delikadong lagay ng pasyente. 50-50 ang pasyente ngayon. Parang kandila siyang nauupos nang marinig yun mula sa doktor. 50-50 ang kaibigan niya. Maiwan na muna kita. May kailangan pa akong gawin para sa operasyon ng pasyente. Kailangan siyang operahan ngayon din. Bago pa mahuli ang lahat. Wala nang salita na lumabas sa bibig niya. Napasandal na lang siya sa pader para kumuha ng lakas.
Parang nangihinang mga tuhod niya. Gusto niyang umiyak sa mga oras na yon, pero hindi yun makakatulong. Kailangan niya maging matapang para kay Patrick. Maya-maya pa'y nakita niyang muling nagkakagulo sa ospital. May dinala na naman na pasyente. Nang tingnan niya ay si Lennon ang una niyang nakita. Buhat-buhat nito si Cindy na walang malay. Napatakbo siya sa kinaroroonan ng dalawa. "What happened to Cindy, Lennon?" Biglang tanong niya sa kaibigan. Sinipat niya muna si Cindy. Nakagown pa din to pero wala namang dugo sa damit nito. Nung una nagulat pa si Lennon sa paglapit niya. Nang makilala siya parang nakahinga na rin ito ng maluwag. Nawala ng malay si Cindy sa simbahan sa sobrang pag-iiyak. "Baka makakasama sa baby namin ng sobrang emosyon at stress." Nag-aalalang wika ni Lennon sa kanya. Nakahinga din siya ng maluwag sa narinig mula kay Lennon. Ang akala niya natamaan din ito ng saksak kanina. Lumapit ng mga resident doctor kay Cindy para asikasuhin ng kaibigan. Dinala na din ito sa isang private room para makapagpahingang pasyente. Sumunod silang dalawa sa pinagdalhan kay Cindy. "Nilapatan na namin siya ng gamot, sir. Maya-maya lang ay magigising na rin ang pasyente. Medyo mahina pong kapit ni baby kaya sana iwasan niyo pong bigyan ng stress ang pasyente. Bawal po sa kanyang too much emotion." "Sige po, Dok," sagot ni Lennon sa doktor. Nag-aalala siya sa asawa at anak nila. Ilang minuto din silang tahimik ni Lennon sa loob ng kwarto ni Cindy. Walang gustong bumasag ng katahimikan. Umupo si Lennon sa tabi ng asawa at hinawakan ng kamay nito. I felt like ako dapat ang sisihin sa lahat na nangyayari na ito. Kay Patrick, kay Cindy." Sambit ni Lennon mula sa kawalan. Sinisisi nito ang sarili. "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Lennon. Hindi mo hawak ang utak ni Monica. Siyang may kasalanan at hindi ikaw. At pinagbayaran niya na rin ang nagawa niya. Nagpadalos-dalos siya ng desisyon. Pakiramdam ko tuloy ang sama-sama kong tao. Nasaktan ko si Monica kaya nagawa niya yun bilang paghihiganti sa amin ni Cindy. Kung nagkataon na si Cindy ang nasaksak niya, ay hindi ko na talaga mapapatawad ang sarili ko." Naluluhang sambit nito. Nakayuko lang ito habang hawak ang kamay ng asawa. "Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Lennon. Matagal na nangyari sa inyo ni Monica. May problema siya sa pag-iisip kaya niya nagawa yun. Ang problema ko ngayon ay baka ilalay ulit si Cindy sa akin ng mga magulang niya. Eto na naman ang nangyari. Napahamak na naman si Cindy dahil sa akin. Baka paghiwalayin kami ulit, bro. Natatakot ako. Hindi ko kakayanin yun." Hindi na napigilan ni Lennon ang sariling bumuhos ng mga luha sa kanyang mga mata. "Huwag mo munang isipin ang hindi pa nangyayari. Hindi naman siguro gagawin ni Tita Estrella at Tito Larry yun, lalo na't kasal na kayo. At magkakaroon ng anak." Tumahimik lang si Lennon sa tinuran ni Almaro. Sana nga'y ganun lang kadaling isipin ng lahat. May isang namatay, may isang nasabingit ng kamatayan at eto ngayon, ang asawa niyang walang mali na nakahiga sa ospital. Napakabilis ng mga pangyayari. Parang kani-kanina lang ay masaya sila dahil sa wakas ay kinakasal na sila sa harap ng kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Ngayon naman ay nasa ospital sila dahil sa masamang nangyari. Sana lang ay masamang panaginip lang itong lahat. "Kamusta na nga pala si Patrick?" Tanong niya kay Almarong maalalang kaibigan. Malala ang lagay niya. Nakaschedule siya for operation as soon as possible. Naawa din ako kay Patrick. Siya ang sumalo sa saksak na para dapat kay Cindy. Mabait na kaibigan si Patrick. Mahal niya si Cindy. Kaya nagawa niya yun. Sana lang ay maging okay na si Pat. Dadalhin ko buong buhay ko ang guilt kapag may nangyari sa kanyang masama. Tumutulong luhang sambit ni Lennon. Muling natahimik silang magkakaibigan. Hindi pa rin nagigising si Cindy. Nakadamit pa rin ito ng pangkasal. Para tuloy itong sleeping beauty sa lagay nito. Hinawakan ni Lennon ang kamay ng asawa at pinisilyon. Kung kailan pa sila magkakaanak ay nangyayari pang mga ganitong mga bagay. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pinto. Ang mommy at daddy niya ang dumating. "Iho, kamusta na si Cindy?" Wika ng mommy ni Cindy habang papalapit sa kanila. Lumapit ang mga to sa kama si Cindy at hinawakan ng magkabilang kamay ng kanilang anak. Si Lennon ay lumapit ng pwesto sa paanang bahagi ni Cindy para bigyan ng espasyo ang mga magulang ng asawa. Kinakabahan siya sa muling paghaharap nila ng mga magulang ni Cindy. "Pupuntahan ko po muna si Patrick. Baka po hinahanap na ako ng doktor. Maiwan ko po muna kayo dito para makapag-usap." Paalam ni Almaro sa mga magulang ni Cindy. Nang makalabas ni ito ay saka niya sinagot ang tanong ng mommy niya. "She's okay, mommy. Binigyan na siya ng gamot. Anytime daw ay magigising na siya." "Wala bang nangyari sa baby niya?" "Wala po, pero kailangan niya daw na magpahinga at bawal ang stress." "Kawawa naman ang anak ko." Umiiyak na sambit ni Estrella.
Sorry mommy, daddy. Wika niya na habang nakayuko. Hindi man sabihin ng mga to pero siya pa rin ang dahilan kung bakit naging ganon si Monica. Sorry for what, iho? Tanong ni Strelia. Sorry po dahil kung hindi dahil sa akin. Hindi magiging ganon si Monica. Hindi sana siya makakapag-isip ng masama laban sa amin ni Cindy. Natahimik ang mga magulang ni Cindy. Tila nag-iisip. Kinakabahan si Lennon sa mga iniisip ng mga to. Hindi niya kaya kung sakaling paghihiwalayin silang muli ni Cindy. Tumawag si Senator Ledesma kanina, iho, at sinabi niya na may problema si Monica sa pag-iisip. Kaya wala kang kasalanan sa mga nangyari. Pero ako pa din pong dahilan kaya niya ginawang lahat ng ito. Dahil naghihiganti siya sa akin. Sa puntong ito hindi na niya napigilan ang luha niya. Tuluyan na itong bumuhos. Natatakot siya inailayo ulit si Cindy ng mga magulang nito sa kanya. Huwag niyo pong ilayo ulit sa akin si Cindy, Mom, Dad. Hindi ko po kakayanin yon. Ikakamatay ko kung mawala ulit sa akin si Cindy. Lalong-lalo na sa magiging anak namin. Gagawin kong lahat, huwag niyo lang ilayo si Cindy sa akin. Sino bang may sabi sa'yo na ilalayo namin ang asawa mo sa'yo? Natigilan si Lennon sa narinig. Tama bang pagkakarinig niya? Nagpahid na muna siya ng luha. Hindi niya akalain na yun ang maririnig mula kay Strelia. Kasi Mom, may muntik na naman pong mapahamak si Cindy dahil sa akin. Please Mom, huwag mo po kaming paghihiwalayin. Muli niyang pagsusumamo. Wala sa isip namin na paghiwalayin kayo, iho. Kakakasal niyo lang at dapat magsama na kayo. Pasalamat na lang tayo at walang nangyaring masama kay Cindy. Talaga po, Mommy, Daddy, hindi kayo galit sa akin? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Lennon. Hindi, iho. Wala sa isip namin na sisihin ka. Sa kapatay na si Monica. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, kaya tapos na ang problema. Pero si Patrick ay inaalala din namin. Nalungkot ang mukha ni Strelia pagkasabi nun. Ooperahan na po si Patrick. Kinausap na po ni Almaro ang doktor. Gagawin po nilang lahat ng makakaya. May isalba lang si Patrick. Salamat naman kung ganun. Sad naman ni Strelia. Ma'am, Dad, what is happening? Nagulat sila, nagising na si Cindy. Nabaling ang lahat ng kanilang atensyon kay Cindy. Pilit nitong tumayo sa pagkakahiga pero maagap na pinigilan to ni Lennon. Wifey, relax ka lang dyan, huwag ka na munang gumalaw. Magpahinga ka pa ng konti. Inayos ni Lennon ng una na hinihigaan ng asawa para lalo itong maging komportable. Where am I? Nasa ospital ka anak, nawalan ka ng malay kanina. Natahimik na muna to ng ilang segundo, tila pilit inaalalang mga nangyari. Tinignan nito ang damit na pangkasal na hanggang ngayon ay suot pa rin ito. Patrick! Si Patrick, Mom! Dad! Nasa si Patrick? Biglang tanong ni Cindy nang makaalala na. Nasa operating room pa siya anak, kasalukuyan siyang inooperahan dahil sa pagkakasaksak sa kanya ni Monica. Kawawa naman ang kaibigan ko, siyang sumalo ng saksak na para sana sa akin. Wifey, huwag ka na umiyak, makakasama yan sa anak natin. Natatarantang sambit ni Lennon. Baka kung mapano na naman kasi ito kapag patuloy ito sa pag-iyak. I can't help it. Nag-aalala ko kay Patrick. Shh, hush na wifey. Isipin mo rin si baby, magiging okay din si Patrick. Ipapanalangin natin yan wifey. Pag-aalo ni Lennon sa asawa. Anak, listen to your husband. Isipin mong anak niyo, mahinang kapit niya. Kaya responsibilidad mong magpalakas. Mahina ang kapit ni baby? Oo anak, kaya magpakalakas ka. Huwag mong i-stress ang sarili mo para sa anak niyo. Huwag mo munang isipin si Patrick. Kami nang bahala sa kanya. Hindi namin siya pababayaan. Utang natin sa kanya ang buhay mo. Pinunasan ni Cindy ang luha. Tama ang mommy niya. Sarili niya na muna ang intindihin niya. May isa siyang inaalaga ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Mom, Dad, please take care of Patrick. Oo anak, nandun na si Almaro kay Patrick. Alam mo hindi din siya pababayaan ni Almaro. Madami ang nagmamahal sa kanya, kaya huwag mo nang isipin yon. Ang intindihin mo muna ang sarili mo. Ang anak niyo. Yes ma, I will do that. Sambit ni Cindy sabay pahid ulit sa luha nito. Wifey, sambit ni Lennon sa asawa pero hindi siya nito pinansin. Wifey, muling sambit ni Lennon sa asawa pero hindi siya nito ulit pinansin. Mom, Dad, magpapahinga na ako. Gusto kong matulog ulit. Kung maaari sana'y ayaw ko makita si Lennon. Sambit ni Cindy pero hindi nakatingin sa kanya. Sa mga magulang nito ang atensyon. Hindi siya pinansin nito na parang wala siya sa loob ng kwartong yon. Nagkatinginan si Strelia.
Larry at Lennon sa sinabi ni Cindy. Lumabas ka na muna iho. Sundin mo na muna ang gusto ng asawa mo. Baka naguguluhan lang siya. Utos ni Estrella. Malungkot naman na tumangulang si Lennon. Malamang ay masama ang loob ni Cindy sa kanya dahil sa ginawa ni Monica. Wala nga siyang naging problema sa mga magulang nito. Hindi siya ang sinisisi ng mga to sa mga nangyari. Pero si Cindy pala ang magkakaroon ng galit sa kanya. Hindi niya yun napaghandaan. Tumayo siya sa pagkakaupo at lumapit sa asawa. Sa labas lang ako sakaling kailangan mo ko, wifey. Sambit niya sa asawa pero hindi siya nito pinansin o tinitignan man lang. Nakatingin lang ito sa ibang direksyon. Desidido itong hindi siya papansinin. Nalungkot siyang bigla. Pagkatapos niyang magpaalam sa asawa ay tinanguan niya na munang mga magulang ni Cindy bago naglakad papunta ng pinto. Nakayuko lang siya, mabigat ang mga paang naglalakad palayo sa asawa. Muli niyang nilingon ng asawa bago hinawakan ng doorknob ng pinto. Nakahiga na ulit ito at nakapikit. Humugot na muna siya ng malalim na hininga saka natuluyang lumabas ng kwarto. Laglag ang balikat niyang naglalakad sa hallway. Hindi pa niya alam kung saan pupunta. Baka hanapin niya na lang si Almaro na muna. Nakayuko lang siya habang naglalakad nang makasalubong siya ni Almaro. Parang pupunta rin ito sa kwarto ni Cindy. Saan ka pupunta, Lennon? Nag-usap na ba kayo ng mga magulang ni Cindy? Tanong ni Almaro. Oo, nag-usap na kami. Simpleng sagot niya. Anong balita? Ikaw bang sinisisi nila sa mga nangyari? Hindi. Hindi naman pala. Bakit malungkot ka? Bakit sandamukal yung mukha mo? Gising na si Cindy at galit siya sa akin. Ayaw niya ako makita kaya pinalabas na muna ako ng daddy at mommy. Hay, hindi natin inaasahan yun ah. Akala pa naman natin sina tita at tito ang magagalit sa'yo. Anyway, saan ang punta mo? Kay Patrick sana. Kanina pa ako nakaupo doon, hindi pa lumalabas ang doktor na nag-oopera sa kanya. Plano ko rin sanang pumunta kay Cindy. Sagot ni Almaro sa kanya. Tinignan niya ang kaibigan, puro dugo pa din ang damit nito. Umuwi ka na muna kaya, puro dugo yung damit mo eh. Ako na munang bahala dito kay Patrick. Nandun naman si daddy at mommy, kay Cindy. Hindi siya pababayaan doon. Sambit niya kay Almaro. Sige, ang mabuti pa, uuwi na muna ako. Ang lagkit na nitong damit ko, natuyo ng dugo. Mabilis lang ako at babalik ako kagad. By the way, nandito pala si Kevin, nasa opisina ng direktor. Classmate daw niyang may-ari ng hospital na ito. Kaya sisiguraduhin niya lang na pinakamagaling na doktor ang mag-oopera kay Patrick. Dagdag na kwento ni Almaro. Kaya pala hindi pa siya pumupunta sa kwarto ni Cindy, nakikipag-usap pa pala siya doon. Nag-text kasi ang kuya niya kung anong room sila ni Cindy. Ang akala niya pupunta ka agad ito, yun pala ay inasikaso pa si Patrick. Babalik na muna ako ng hotel. Hintayin na din ako ni Angela. Nag-aalala din kasi yun sa akin. Sige ako nang bahala dito. Pagkaalis ni Almaro ay naglakad siya papuntang cafeteria. Doon na muna siya tatambay at magkakape. Tiningnan niya ang relo, 9:00 na rin pala ng gabi. Kung natuloy sana ang reception nila sa kasal ay masaya sana sila ngayon sa hotel. Naalala niya na naman ang asawa. Nalungkot siyang bigla. Unang araw ng kasal nila pero masama ang loob nito sa kanya. Hay, kailan ba matatapos ang problema niya? Anak, bakit naman ganun ang trato mo sa asawa mo? Tanong ng mommy ni Cindy sa kanya pagkalabas ni Lennon sa kwarto. Mom, hindi niyo ba nakita na sa bingit ng kamatayan ngayon si Pat? Si Monica namatay dahil lahat yun kay Lennon. Galit na sabi niya. Walang kasalanan ng asawa mo dito, iha. May sakit sa utak si Monica kaya niya nagawa yun. Pero siya pa rin ang dahilan kaya nagawa ni Monica yun, Mom. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Monica sa kanya. Anak, may kanya-kanya tayong pag-iisip. Ang ginawa ni Monica ay hindi mo pwedeng isisi kay Lennon. Matagal na nangyari yung sa kanilang dalawa. Natahimik siya. Bakit ang mommy niya ay kampi kay Lennon? Bakit ba kampi ka kay Lennon, Mom? Hindi mo ba nakita na muntik na akong mamatay dahil sa kanya? Bakit siya bang nagtangkang sumaksak sa'yo? Hindi naman pinoprotektahan ka pa nga niya. Kasal na kayo anak, dapat hindi na kayo nag-aaway. Lalo pat magkakaanak na kayo. Wala na si Monica, kaya sana ay magkaayos na kayo ni Lennon. Dagdag ng mommy niya. Mapapatawad ko lang siya, Mom, kung ligtas na si Pat. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring masama kay Pat. Sinalo niyang saksak na dapat ay para sa akin. Ginagawa na ng paraan ng mga doktor anak. Inooperahan na siya ngayon. Kinausap na din ni Kevin ang may-ari ng hospital at siniguradong pinakamagaling na doktor ang mag-oopera kay Patrick.
Nakahinga siya ng maluwag sa narinig mula sa mommy niya. Kaya huwag mo nang estresin ang sarili mo, anak. Madami ang nagmamahal kay Patrick, kaya lahat kami nandito para sa kanya. Ikaw, alagaan mo sarili mo, ang baby mo. Okay, ma'am. I hope na maging successful ang operasyon ni Patrick. Naaawa siya sa kaibigan. Mabuhay lang ito ay bibigyan niya lahat ng gusto ng kaibigan. Utang niya ang buhay niya dito. Ipagpipray natin yan, iha. Manalig lang tayo sa Diyos. Hindi pa niya kukunin si Patrick sa atin. Naluluhang sambit ng mommy niya habang pinipisil ang kamay niya.